Alam mo ba na mayroong at least 65 million content creator dito sa YouTube and at least 110 million is an active YouTube channel dito sa platform na ito. Hindi lang yan, mayroong at least 380 hours of content na ina-upload sa YouTube every minute. Yan ay according sa Google sa kanilang pinaka-latest na statistics na inilabas. So, kung iisipin natin lahat yan, talagang ang kompetisyon dito sa YouTube, being a YouTube content creator, is mahirap. The competition is tough. Maraming kompetensya. So, it comes down to the questions, kung magsisimula ba ako ng YouTube channel ngayong 2025, magandang ideya ba? If you have the same question, stick to this channel. I-breakdown natin ang lahat ng mga posibilidad kung plano mong magsimula ng YouTube channel ngayong 2025. Kaibigan, yung video na ito ay para sa'yo. Tapusin mo, marami kang matututunan. Simulan natin sa katanungang, okay ba na magsimula ng YouTube channel ngayong 2025? Huli na ba ako dapat noon ko pa simulan? Well, on my personal take, sarili kong opinion po ito, okay po, wala pong problemang magsimula ng YouTube channel ngayong 2025. There are so many content creator, maraming mga content creator dyan na malalaki na nagsasabi na YouTube is dead. Being a YouTuber is a lost cause. Maraming mga content creator na nag-quit because hindi nag-grow yung channel nila. What is the problem? Is it that ngayon lang sila nagsimula, 2024, 2025? Yung ba talaga yung dahilan? Pakinggan natin. Una, based sa impormasyon na binigay ko kanina, hindi natin may kakaila na dito sa YouTube, marami talagang kompetisyon. Pero may positibong epekto ang kompetisyon. Ito yung nagda-drive sa atin bilang content creator na gumawa ng mas magandang content para paanoorin tayo at mag-grow yung channel natin. Yan. Pangalawa, based na rin sa Google, ang YouTube ang number 2 na search engine tool na ginagamit ng tao sa buong mundo. Ibig sabihin, dito kumukuha ng impormasyon ang lahat ng mga tao, pumapangalawa sa Google. Of course, Google yung number 1. Ano ang implikasyon nito? Ibig sabihin lang po niyan, marami pa rin ang nanonood sa YouTube. Okay? So wag kang masiraan ng loob. Kung kasisimula mo pa lang or matagal ka nang nagsimula, kailangan mo lang pagbutihin yung mga video na ina-upload mo so that your channel will grow as well. Okay, pangatlo, mayroon akong napanood na interview ng isang empleyado ng YouTube. May tinanong sa kanya about algorithm. Siguro kung marami ka nang napanood na YouTube channel about starting a YouTube channel, familiar ka na sa YouTube algorithm. Sabi ng ibang mga YouTuber, sabi ng ibang mga content creator dito sa YouTube, bakit ayaw ipalabas, bakit ayaw isuggest ng YouTube yung mga videos ko? Simply, ang answer niyan, simple lang. Because
your videos is not good enough na i-suggest nila yan. Simple lang ang trabaho ng algorithm dito sa YouTube. Gusto ng algorithm na maganda yung video mo para magstay yung mga manonood at panoorin yung video mo. I-replace natin yung algorithm sa word na audience. Isipin mo na lang na ang algorithm ay audience. Kung maganda ang video mo at nagustuhan yun ng audience mo, maraming audience ang gusto pang manood. Isasuggest niya yan sa marami pa. Parang word of mouth yan pagdating dito sa atin. Halimbawa, nagbi-business ka at masarap ang niluluto mo. Sasabihin niya ng isang nakakain sa inyo na, uy, masarap dyan, kain tayo dyan. Sasabihin niya sa barkada niya. Same as a YouTube algorithm. So, ang kailangan mo lang gawin, pagbutihin mo yung video na ina-upload mo sa YouTube. Alright? So, that's it. Kung gusto mong gumawa ng YouTube channel ngayong 2025, okay yan, kaibigan. Gawin mo. Kunin mo na ang cellphone mo at magsimula ka ngayon na. Kung nagustuhan mo yung video na ito, kaibigan, please, paki-like naman po yung video at paki-subscribe po sa channel na ito. But, gusto ko lang sabihin, kung hindi mo naman nagustuhan yung video, please lang, wag mo nang i-subscribe kasi makakasira yan sa YouTube channel ko. Okay? See you in the next video. Salamat.